talagang natatakot ako din sa punta sa baba sa Bumisita kami sa bayan ng Rizal para pasukin ang isang abandoned resort na mahigit ng 10 taon sarado. Ayon sa caretaker, isa to sa mga naunang private resort dito sa lugar. Dahil sa katagalan, nagmukha na itong kagubatan at nabalot na din ito ng mga kwentong kababalaghan. Kuya, gano'n na kayo katagal na na-caretaker dito? nasa kuwan na rin po, nasa 15 years na rin po. 15 years. So, etong resort na to, gano'n na siyang katagal sarado? Bali yun sa 15 years na yun, mas matagal pa nagsarado po itong resort na ito. Mga 20 years na ba? Opo. Mahigit? Okay. Kanina guys, nag-ikot kami dun sa baba. Sabi ni Kuya, hindi daw siya pumupunta dun. Kasi nga, nung pumasok kami dito, para i-check yung area, parang si Kuya first time niya lang din bumaba dun. No? Parang minsan lang talaga. No? So, nakakatakot ba talaga dun? May mga nararamdaman ho ba kayo? Hindi rin pa ako pumunta doon, gawa ng natatakot nga po ako. Pagdating sa doon sa baba, ayaw ko talaga. Bali Ang kwento dito ng mga iba, dun daw po may nakakitang white lady sa bahay na tinuro niyo. yun ang sabi ng kwan yun, pinaka-caretaker dito dati. Kaso, umuwi na ng Mindanao yun. Sa swimming pool dati may pumunta. Tanong sa akin ngayon, pag pumunta ako dyan, talagang natatakot ako dyan sa pumunta sa baba sa. Okay. Ikaw nang kahit araw ka pumunta doon, talagang kwan May nararamdaman mo kakaiba. talagang kwan doon sa building na yun, nararamdaman mo, parang may sumusunod sa'yo. Hindi ako pupunta doon. Ngayong gabi, samahan nyo kami ikuti ng abandoned resort na ito para makita kung ano pa ba ang mga natira dito. Yung entrance pa lang, ang dilim na. Tingnan nyo guys. Pagpasok namin sa entrance pa lang, tahimik ang paligid at parang may mga nakamasid. Nag-iingat kami kasi baka may mga matapakan kaming palaka o kaya may dumaan na ahas kasi masukal siya. Hindi pala masukal, parang kalilinis lang. Ito, may nakita ako dito pagpasok mo, may baby spark. Ayan tapos eto na ngayon yung itsura niya. Ano kaya yung itsura na ito dati, no? Nakakalula pagpasok. Napapalibutan ng resort na matataas na puno. Halos hindi mo na makita ang kalangitan at ramdam mong iba ang lamig ng hangin. Sa kaliwang bahagi, may isang malawak na event area na parang dati ginagamit sa gathering para sa malalaking okasyon. May mga konting gamit pa naman. Sa dulo, may CR ng lalaki, babae. So unahin ko dito sa CR ng lalaki guys. Siyempre resort to pumalamang. Asahan nyo maraming CR tayong papasukin. Pasok mo, ito yung bubungad sa'yo. Salamin na naman, tapos sink. Bitak-bitak na rin. Sira-sira na rin yung taas nila. Ayan. Shower area to. Okay, wala nang laman. Wala na yung mga tuluan na shower. Wala na rin mga ng gripo. Pinagtatanggal nila, baka kinalakal na. Tingnan natin to. Ito shower din. Shower room din to. Bakit? Grabe. Manlalaki. Ito CR talaga. Sa kabila shower room. Kasi may urinal. Ito malamang ito yung dito nakalagay inidoro dati. Tapos may
May mga ano na rin siya, may mga sanga. So unti-unti na talagang kinakain tong resort na to. Pinapasok na ng mga sanga yung mga CR. So ito yung CR ng babae. Okay. Ibang iba siya. Open space lang siya. Magpasok mo yan, lababo agad. Tapos may nakita ako dito bukas sa pinto. Pero, oy gagi guys. Gecko. Magkano kaya yan? Uli natin. Tulog siya eh. Mapikit eh. Kaya mo na. Ayan yung likod niya. Siya kinakain na rin ng may nakita akong gecko. Dito siya. Nakain na ng anay. Tapos may nakita ako dito parang parang office nila. Parang gano'n na. Tara. Sa kanang bahagi ng resort, may isang lugar na pumunaw ng pansin ko. Pasukin natin. Halatang kawawalis lang. Pero nakakatakot pa rin, baka maahas kami. Halatang maganda talaga siya dati. Pang social na resort. Ayan kasi may mga fountain. Tapos may mga pa parang, narinig ako doon. Nakita ba kayo guys? Kumalampag yung isang bubong ng cottage na. Baka may nalaglag. Baka may nalaglag lang na na sanga. Ayun, tama si Maris. Hagi, ang creepy guys. Tingnan nyo. Hindi kita. Pero ayan. Ayan yung pinaka main door. Nilagyan na nila ng sanga. Siguro feeling ko humahampas to. Buksan natin. Parang ito ay dating main office o lobby ng resort. May mga lumang upuan, lamesa, at mga iba pang gamit na naiwan sa loob. So pagpasok mo, nandito pa yung mga lumang lamesa. Ganda pa ng mga lamesa. Parang ginagamit pa ito ng caretaker para sa maliliit na okasyon dahil may mga naiwang pambote ng alak sa mga sulok at basura ng mga pinagkainan. Yung mga tiles guys, na siya? Nag-aangatan na. Siguro dahil yung mga sanga yung mga sanga gumagapang na dito sa loob. So yung mga tiles, yung pati doon nakaangat na. Ha? Uy, bigla may sumunod na sumunod na aso. So baka kung may maririnig kayo na kaluskos, yung aso. Check natin kung may gamit pa. Tingnan natin. Wala na. Ayan, merong rin. Ang ganda na ito. Tapos doon yung CR nila. So nakita ko may isang kwarto dito. Pasukin natin. Parang office, HR office to. Admin office pala, HR. May nakita ko CR. Pasukin din natin. Uy, gulat ako. Salamin. Guys, may kumakalansing kasi may nakasunod sa amin na aso. Ayan sila. Ayan ganda na CR nila. Glass pa. Modern. So, feeling ko na abandoned to. Wala pang 20 years, no? Kaging dilim. Natigilan ako. Parang may naglakad sa harapan ko. Parang may nakita ako dito malaking tao pero wala naman akong third eye. So, sana guni-guni ko lang. Next kwarta pasukin natin. Nakalak na yung kwarto pero sana nakikita nyo. Puro upuan siya sa table. So proceed na tayo sa kitchen. Delikado to. Tingin ako ng tingin sa likod kasi guys. So tingin mo. Lawak. Ayan, tingnan natin. Kitchen area. Ganda pa
Ganda ng kitchen area nila. Tingnan natin. Saan na rin laman. So, umanap ng yung mga paperworks para malaman ko kung anong year na abandoned to. May nakita ko sticker doon 2024, pero feeling ko sa mga nag-check dito yun nilagay nila. So, kung gusto malaman, ikuti pa natin to hanggang doon kasi malawak to. So, malaman kung gaano kalaki or kung gaano katagal na na-abandon to. Paglabas mo ng office nila dito sa area na to, ito pa, tingnan nyo guys, ang lalaking puno, di ba? Pagkatapos dito sa main office, dumiretso kami para tignan pa ang iba pang bahagi ng resort. Tinignan namin ang pool area at mga cottages sa labas. Ito yung mga lumang cottage nila. So parang sa mga sa mga ibang resort, gaya na ibang resort, pare-pares lang yung tema. Habang naglalakad kami, ramdam namin na may mga parang matang nakatingin sa amin kahit wala namang kaming nakikita. Isipin nyo kung nabubuhay pa tong resort na to, ang mahal dito kasi ang ganda Wala kang maririnig kahit anong tunog o galaw, pero may mga kakaibang pakiramdam na hindi kami nag-iisa. Parang kahit matagal nang abandonado ang lugar na to, may mga bagay pa ring nagmamasid. Ito na yung pool. Pucha, creepy. Ito guys, tignan nyo. Sobrang dilim. So, ito yung nakita kong kwarto. Tara, pasukin natin yung unang kwarto. Medyo masukal na siya. Pero, na-maintain pa naman. Ay, hindi masukal. Madamo siya. Pero, halatang na-maintain pa siya ng caretaker. Oh! May lumang pa. Dito pa yung lumang kama, guys. Ganda ng kama. Tapos, wasak na rin yung kisame nila. Sa bintana, tingnan natin. Dilim sa labas. Yun guys. Tabi-tabi yung mga kwarto niya. Narika. Mga nalalaglag na sanga. So, ingat kami. Ito yung unang pool. Ang ganda na style niya guys, padulas siya. Parang may shore siya na maliit. Yan. Tapos nandun yung parang fountain na bato. Ay, yung parang waterfall sa bato nandito guys. Dumiretso pa kami para bumaba at puntahan ang pangalawang pool, kung saan may nalunod daw at namatay ayon sa caretaker. May cottage ulit siya dito pagdating mo sa baba. Tapos, may poste doon sa taas. Ay parang tayuan ng ilaw ba yan? O sa lifeguard? Parang sa lifeguard Tapos may malaking puno. Sobrang laking puno na ito. Nakakalula. Oy, ito parang siya. Ayun, nakita ko na yung slide. Ayun. Nasa dulo. Tapos, dito daw may nalunod na na bata, no? Sabi ng caretaker. Pero isa lang naman yung parang record ng nalunod dito. Wala masyadong detalye ang kwento, wala ring paliwanag. Pero ramdam mong may kakaiba habang nakatayo kami sa gilid ng pool. Ay, ito, maangas. Alam mo yung sa mga movie nung 90s, di ba? Ayan. Habang tinitignan namin ang paligid ng pool, napansin namin ang isang lumang lifeguard tower na kinakain na ng kalawang. Tapos may mga cottage na rin dun. Ito yung slide area. Kanina parang habang naglalakad ka baba, parang iba dito. Parang may malalaking taong nakatira, itim na taong nakatira nakasunod sa amin. Hindi ko alam napapraning lang ako kasi syempre dalawa lang kami ni Maris pero parang ganun yung pakiramdam ko. No? Praning lang ata ako o kinakabahan lang talaga. Tinalakaran namin puro dahon na. Ang hinahanap namin yung rest house ng may-ari. Malaki daw yun.
Ito merong cottage ulit. Ayan siya. Titignan ko guys kasi nakita ko sarado siya. Pero tignan natin kung ano, baka sa likod. Dito bukas. Pero hindi na ako sasampa ha. Ayan, kita mo pa yung mga gamit na naiwan. Tapos CR doon. Mga sopa. Magaganda ha. Medyo unique yung style ng cottage nila. So kapag dito ka naka-check-in, harap mo pool lang, di ba? Iba to dun sa iba, medyo old school type siya, para mga 90s vibe, no? Or early 2000 yung vibe ng resort na to. Meron pang waiting area, waiting shed. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad para hanapin ang dulo ng resort. Napadaan kami sa isang masukal na parte. May mga drum and lyre na. Rinig pa kasi, pero malayo na to guys ha. Malayo na yung ano, malayo na. Baka ganun. Kasi may school sa labas nito. Baka may mga estudyante nagpa-practice. Pero malayo eh. Malayo pa yung kalsada dito guys. Ayan. So pagpasok mo ito guys, masukal pa rin siya. Pero nakita ko na yung ano. Nakita ko na nandito. Tabi-tabi po. Banda nandito siya. Matataas na ang damo at kinailangan na naming bilisan ang paglalakad. At doon, nakita na namin ang rest house ng may-ari. Yan o. Guys, nakita ko na yung bahay. Ang laki. Ay, yung rest house ng may-ari. Sobrang creepy. Tara, pasukan natin. Nakabahan ako. Para siyang nasa gitna ng mga woods. Alam mo sa mga movie, guys. Parang ganun yung vibe, eh, no? Pero eto, modern kasi syempre, yan, yan siya, guys. Ang laki. Sana bukas yung pinto. So, eto yung pinto. Kagi. Okay, check natin. Sana bukas pa to. Sarado ang unahang pinto. Sinubukan namin buksan pero sira na pala ang doorknob. Nakasarado siya. Sira na rin. Tinry ko ikutin to. Wala, sarado eh. So, ano gagawin natin? Butana. Yeah! Pero, okay, matibay na may mga kapitan. Dilim dito. Creepy. Yeah. Fuck. Yun, nakapasok ako. Kunin ko na. Si Marisa may aakyat. Yun, nice. Okay, so ito yung pinasok namin ni Maris. Yan yung bintana. Ang dilim mo. Tapos ito na yung rest house, guys. So, syempre, kwarto tong pinasok namin. Kaya unang bumungad sa amin, CR. So, wala naman special din. Maganda pa yung CR nila. Nakabahan ako. Samahan nyo kami ma-amaze. Pagpasok namin sa loob, bumungad ulit sa amin ang mga lumang sofa, cabinet at lamesa. Oh, laki niya. Maayos pa ang mga itsura nito at pwede pang magamit pero hinayaan na lamang. Malawak ang loob at halatang pang mayaman talaga. Ganda ng painting. Tapos yung hagdan, may hagdan papunta sa mga kwarto. Sa dito rin mga sopa. Kaya lang, lapitan ko lang to aparador. May mga lumang aparador pa. Tingnan natin. Baka may makita tayong papers. Wala na. Wala pa ako nakikitang mga signs kung ilang taon na to na abandoned. So tingnan mo, ito sa side to. Pag nasa sulok ka, yung makikita mo. Punta tayo sa kitchen nila. Tara. Kitchen area. Oh. Sira-sira na, bitak-bitak na. Tapos may mga pumasok na rin na sanga. As eto. Uy!
Gecko, ang laki. Gecko. Ang laki. Wala, pumasok dito. Gulat ako. No. Gulat ako dito, guys. Oh, ang laki. Ay, kagit. Tignan, guys. Ang creepy ng mga puno sa labas. Pag dito ka naka-check-in, mamaya biglang may nakatayo dyan, oh, ng mga itim na tao. Alam mo, ang ganda pa ng sign, ay ng ano nila, mga ilaw, guys. Sira-sira na rin yung mga ano, nagkalaglagan na rin yung mga switch ng ilaw nila. Nasa sahig na. Ito na yung hagdan. So, pasukin natin kung ano meron dito sa taas. Bakit ako? Pag-akyat namin sa taas, nakita namin ang 2 kwarto sa kanan. Bawat isa may kanya-kanyang CR. Sa dulo ng hallway, makikita ang pinto papunta sa terrace. Yung sahig, kahoy. Pitak-pitak na rin, sira. Tapos may lalagyan ng aircon. Sira na rin. Tapos may, ano ulit. Sabi nyo ako natawag sa ganito. Guys, basta yan yung table na may salamin. Table na may salamin. Tapos kama. Old school. Ang ganda ng style ng ano na ito. Guys, oh. Parang family exclusive to, no? No? Hindi siya pinaparentahan sa public. Or pag nire-renta, dito yung family. Dito. Okay, mga kamag-anak. Ay, kamag-anak. Oh, mga ganun. Malalapit na kamag-anak. Ayun, may nakita na calendar si Maris. Ayun! 2013. So, more than 10 years na. Ito yung baba, guys, oh. Ito yung hallway. So pag dito, sa next, pagpasok mo dito sa kaliwang part, kwarto ulit. Same. Medyo nakakatakot kasi bitak yung side dito. So silisilipin ko lang. Uy, creepy naman ng ano. Creepy nung silya sa ano, sa dulo. May aparador. Ba't may aparador dito? Tapos bed frame, guys. Punta tayo dito sa terrace area nila. Tara. Ito na yung last part ng rest house. Ayan. Yung likod ni Maris, oh. Tingnan nyo. Dilim, no? Patayin ko. Pasok tayo sa terrace. Puro sapot na rin. Dito tayo doon sa kabila. Yeah! Bukas. Hirap kasi buksan doon. Hindi ako kasya doon. Uy! Magi. Kala ko gumalaw. Ooh. Presko. Tapos pag nandito ka sa terrace, eto yung view mo. Na. Kinain na talaga ng mga kahoy. Hindi ko matulungan si Maris. Kasi hawak ko 2 camera. Ayun, pakit na ulit siya. Grabe, ang lakas, oh. Ingat ka dyan, ingat ka. Nakalabas na siya. Next ako. Wait. Next ako lalabas. Wait lang. Ay! Hindi ko alam saan ako tatapak. Taki. Wait lang. Fuck. Shit. Yeah. Bago kami lumabas ng rest house, dumaan muna kami sa isang malaking CR sa tapat ng pool. Okay, so nandito ako sa gilid ng resort. Pupunta ako yung CR kasi nakita ko nasa dulo siya. Ayan, dito kami naglalakad sa gilid. Creepy, no? Pakita mo sa night vision kung gaano kadilim doon sa woods. So guys, medyo maingay na kasi medyo malapit na yung pader dito sa nagpa-practice na ata yung mga estudyante. Medyo liblib na ang CR na ito
dahil nasa dulong bahagi siya ng pool. Napapaligiran na ng matataas na damo at Ito puno. sabi ng caretaker kasi, kaya gusto kong pasukin to. Isa to sa mga creepy part ng resort. Ayan, yung hagdan papunta doon sa slate to. Ayan. So tara. Uy. Ayan. Kala ko ano. So dito CR ng lalaki. Lawak pala. Isang lawak. Parang mga shower room to. Oh, creepy nga. Creepy nga dito. Parang may nakaabang pagpasok namin. Di ko alam pero parang iba yung pakiramdam. Cubicle. Ay no. Kumakalansin dito. Kanina ko pa naririnig. Hindi ko alam kung mga nalalaglag na dahon lang. Pero para siyang sounds na may nag-i-scratch. No? May drum. Sana hindi masyado capture. Eh no? Ano? Yung medyo. Okay, ang creepy nga. Totoo nga sa akin, creepy daw. Nakatakot daw dito sa CR. So guys, kung may nakikita kayo, may nakasunod sa amin ni Maris, or may naririnig kayo sa audio bukod doon sa drum and lyre, i-comment nyo lang ha. Eto ayoko. Parang may surprise. Tingnan nyo guys oh. May pader kasi. Bago ka pumasok. Uy. Creepy. Puro sapot. Mas nakakatakot dito sa CR ng babae. Kasi mas madumi. Ha? Magapang pa no? Saan? Uy! Anay! Baho dito. Kaya nga pinapakiramdam ko amoy ah. Hindi to pinupuntahan ng caretaker kasi tatakot sila. Tingnan nyo, hindi malinis. Sa labas malinis-linis eh. Pero dito wala silang pakialam. Baho dito. Creepy. Tara, ayoko dito. Labas na kami. Nakauna ka. Sa mga oras na ito ay agad-agad na kaming umalis dahil biglang nag-iba ang amoy ng CR at bumigat ang aming pakiramdam. Pakiramdam na para bang pinapaalis na kami. Medyo sumama ang pakiramdam ko. Tara. Bounce na. Medyo pangit yung pakiramdam ko dun. Ayun oh. Tara.